We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Do you want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Maayong Sabado sa tanang mga bagman sa City Hall. Sa mga madring way kasing-kasing sa Perpetual Soccer. Sa mga asawa nga mga mubog-purol ug sa mga bumbay nga sakay sa ilang mga motor. Welcome dire sa atong ang tulumanon, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ato ang top 10 list para dili ka marentag. Top 10. Number 10. Ayaw palabi og pa-bright-bright. Haba ng panahon na kakasuot mo ng mask, ini-inhale mo yung sarili mong utot. Number 9. Daiga si Digong kung dunay time. Magaling kang kupal ka. Number 8. Likay ang pagsigig selfie atol sa rally. Number 7. Ayaw pangutana nganong naay pobre. Ginagawa mo. Number 6. Ayaw basa grappler bay. It wasn't unexpected. Number 5. Dawata na lang nga ang China kapitalista na. Ow! Bigyan ka ng jacket! Number 4. Ayaw pailad sa mga taga-UP. Mag-aral kayo! Hindi pag-aaralin na ang pikaso nyo! Number 3. Sudlitan ng bisyo. Ayaw lang ng Gabriela.
Number 2. Karon ug karon dayon i-unfriend si Teddy Casinio. Kini. Number 1 para dili ka marentag, ayaw tuoan ang Bill of Rights, dokumento nas komunista. The Philippines is in the midst of a war today. Dili gubat, batok sabo ang akong pasabot. Kahagbay rang ni daogs drugas bay. After 6 months, gikan sa paglingkod ni Digong human wa siya katuman sa iyahang pagarpar, didto na nagsugod og turok ang kinadak-ang ilad sukad sa kasaysayan sa Pilipinas. The Philippines is at war today, pero dili gubat batoks mga rebelde ha. Mintras si Lisa Soberano pa ang dako-dako sa mga NPA, maglisod pa ta og daog batoks mga komunista. Unsaon pagdaog sa gobyerno aning gubat batok terorista nga ang atong mga 5-star general gasigi na magpangaway aning mga beauty queen ug mga artista sa ABS-CBN. Again, the Philippines is at war today. Apan dili sab ang kining gubat batok kriminalidad. Although hinay-hinay na sab og balik ang krimen humanta nga gi-lockdown. Gani mas expected nga mutaas ang crime rate tungod daghan na ron ang mga way pangita. I do not have to give you the actual figures. Igo na kayo nang muukab ka sa Facebook and see the news nga wa og tuo na sad ang mga online scam. DI 900,000 nga ATM scam unya ang gipagawas nga info sa NBI kay kutob ra gyud aning hanap kaayong litrato sa usa ka babay nga mura ra man ni galakaw padung palitsud-an bay. Paita sa ninyo manghatag og information NBI oy. Nagpaila malang mo. Awa mo'y mga budget diya sa inyong opisina. Ako na sang usbon. The Philippines is at war today. I do not mean aning war against corruption. Si Erap, gipriso, then gipagawas. Si Gloria, gipriso, then gipagawas. Si Jinggoy, gipriso, then gipagawas. Si Bong Revilla, gipriso, then gipagawas. Si Imelda Marcos, gikonbikto, pero naara sa gawas. Kita mo? Kita mo sa effort niya ng ato ang gobyerno? Pero last week, October 26, gibalita sa CNN nga si Presidente Rodrigo Duterte nakahuna-huna nga since duha na malang kuno siya katuig diya sa iyang opisina, iya na lang kunong igahin ang iyang oras o gukod-gukod aning mga corrupt gobyerno. Ambot, basin bunga na sa disiyahang kalaay, nakahukom si Duterte na mag-assemble na sad siya og bag-ong grupo og ang gaanig super duper to the max of the best and the brightest ultra hyper mega task force against corruption. Ngiga. Di ko sure kung kinsa na say pabuhian ani nila ha. But I am definitely certain nga naa na say maluwas ani. Unahon kuno nila gimbestigar ang DPWH. Pero niingon naman to si Duterte nga wa siya problema ni Secretary Mark Villar. Unya si Villar niingon na pod nga okay ra siyang Duterte sa unsa pa may imbestigaron. So unsa pa may imbestigaron? Okay naman silang duha. Pero nakaingon man tong Malacañang nga tibuok gobyerno sa Pilipinas ang ilang imbestigaron of any issue involving corruption. Pwede mo suggest? Kini, it has something to do with the transparency and accountability. Pwede unahon na itong imbestigar ang ombudsman? Ombudsman? Nganong dili nila i-release ang salin sa presidente nga karon maura say gasugo nga mangimbestigar sa tanan? The mega task force would initially involve 6 agencies, including National Bureau of Investigation, NBI, Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, Office of the Special Advisor to the President, OSAP,
National Prosecution Service, NPS, and the Anti-Money Laundering Council, AMLAC. It will duly coordinate with the Office of the Ombudsman and the Civil Service Commission. DOJ Secretary Minardo Guevara will take the lead. Hagiton tamobe. Nabulit sa corruption issues ang Department of Health. Naanay recommendation from the Senate to file criminal charges against people involved. But after watching this show, hindi pa panahon mag-resign. So, I've heard stories about you going to resign. I have full trust in you. Ang akin lang naman yan, yung corruption. Wala ka doon sa tinignan namin yung papel. Unless there's a specific finding sa batas. Sabihin mo lang sa akin. But as of now, I have full percent. naabay usa ninyo ang muhamag pag-imbestigar og mukonbikto for corruption aning Secretary Francisco Duque. Right then and there, diha dayon, magpasinapid ko sa akong itlog. Imbestigara ko no ninyo. But dirira ko na intriga aning usa ka kolum nga sinuwat ni Erwin Tulfo, which according to him, and I quote, "Unimpeachable sources told me it's the brainchild of no other than Senator Christopher Bongo to close ranks on various agencies to answer the compelling need for a massive and concerted effort against overwhelming corruption." Agoy, si Senator Bongo di ay maoy prime mover ni aning tanan. Naay ambisyon. Naay panultihon ang mga katigwangan sa kataas sa panon sa prosesyon. Dili di ay sa simbahan sangko tanan, lahos di ay nis eleksyon. Ita, wa pagani mo kahurot sa mga adik-adik, di alasad, manggukod na sa tagkawatan. Gikan sa war against drugs, balik na puntas, walang kurap, walang mahirap. Ita, balihon kanina ko akong sanina, sa? Kay feeling na ko murag gilamat na mangguhani, bay? Kabalik-balik naman ni sila, oy. Munang isulti na sab nako pag-usab. Ang una na kong premise that the Philippines is in the midst of a war today. Dili gubat batok drugas, dili sad gubat batok rebilde, dili sad gubat batok kriminalidad, dili pud gubat batok korupsyon. So unsang matang sa gubat ang giatubang sa Pilipinas nga gusto kinakong isulti? Gubat sa kaugalingon. Ug muning klases gubat nga angay kabalak-an ninyong tanan. Kanang sigihan na lang tag-ilad unya magpatara ra gihapon ta. Just like in a classic courtroom joke. Kadungog na mo about atong usa ka babay nga gibanos-banosan og lugos sa tulo ka lalaki. Since di man siya kapiog kay pila ra bay kusog sa babay. Maglugos po siya sukol kay tulugod ka laki. Suwa magid siya mahimo. Aw iya na lang gi-enjoy. Munang kita. The war that we are now at is a war with ourselves. We hate this country so much that it now came to a point that we will never forgive ourselves for not being able to apply abroad and be forever away in this God-forsaken Philippines. Apan, walay labot sa akong mga silingan sa Maria Luisa, ug sa akong mga parente diya Santo Niño Village, ug sa tanang nako mga higala diya sa North Town, may gabi diya mga potential sponsor. And you know, nabi ako yung ebidensya based on a 2019 survey conducted by the World Economic Forum. I think this was August of last year. 53% of the Philippine youth aged 15 to 35 years old would like to work overseas. Sobra sa katunga sa mga Pilipino nga nag-edad og 15 ngadto 35 anyos gusto nang mulaya sa Pilipinas. Layas na! We are losing the best and the brightest minds because most of them can never trust themselves while staying here. And the best thing for them to do is to leave the country.
Katapusang kontra nga maoy kinalisurang lupigon mao ang kaugalingon. Kaugalingon nga nawagtangan sa paglaom. Mulang sayon na lang kay tang lukuhon, tungod mura na malantaan dahon sa kahumayan. Ug asa dagpi ang huyuhoy sa hangin, aw adto rasad mo pasignunot. Lugkaya na nakuha ka binisaya og ingon nato yan. Roy! Sige, pataani! Gamay lang pahinomdom sa Cebu City Government. Kumusta naman tong saad ninyo nga gikan sa usa, himuong 2 ka tuig ang validity sa business permit. Basin mo ra ning istorya sa 3 million kakahoy ha? Kinumdum mo nga nagsaad-saad mo nga mananomtan niya tong gidaghanuna. Kanang palami na pud ba? Aron ingnon kuno nga super performer mo diya. Kasabota nga ordinansa ang gikinahanglan para nga mausab ang validity sa business permit. Balaod ang naglatid ana, nya balaod rasad ang muusab. Munang gipangumusta tani, kay basin kining maong saad, adto na sad ni nato puniton sa tangkungan sa kalimot. Kay ug di makaya aw isulti. Pero kung ate krani, anong magsigi pamantaan? Wa naman sa tayo oras, o niya weekend naman ron, Sabado. Sige lang, ay kabalaka kay sunod semana, mag-abot punta Huwebes. Mientras tanto, manamilit usa ko. Apan ay taon ninyo kalimti ha, pwede ra gyud mo nga maka-like and share sa ato ang Facebook page, pwede sa mong makasubscribe nato pinagi sa atong YouTube channel, or you can search us sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang na diha ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. So kinahanglan kong muuli og sayo kaysa tinuod lang ay lagsaba. Kinahanglan pa kong muinom og tambal sa akong almoranas. Kapanaig yung kalimte. Sabi pa ko manamilit. Ampo kita kay halangdon si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.